Sige po. Okay, Tuloy lang po ninyo. Sa August 8, inibitahan ako ni Patas Mauricio, classmate ko na sa isang interview sa Patas Estela TV para promote din yung aming club. Saka sa August 10 and 11, pupunta ako ng Mindoro with Governor Chowa. October 13, meron kami interact sa San Sebastian Auditorium. Oo. Sabado yun. August 14, Rotaract Vistas. Hosted by RC Manila Metro. August 23, sa Rotary Sano sa Intercon. Darating po yung aming Rotary International na President-elect na si Sakuji Tanaka. Opo, magaling. At Tapos ano? August 27, meron kaming District Family Day na ganito sa Fort Bonifacio, Metro Manila. Yan po yung sa month of August. Yan po, marami po kami mga projects yan. Nung ako po naging presidente dyan, ako, masyadong busy kami sa paggawa ng mga projects po. Yan. Kumusta naman po yung ating mga ano dyan, yung mga ating mga members? Marami na po ba tayong mga members yan, sir? Sa kasalukuyan, meron tayong 25 members. And then, bahala kong magdagdag sa induction ko sa October 19, siguro mga 5 members pa. Yan, nako. Kasi po, siyempre, maraming mga gustong sumali dyan, pero talaga hindi nila ma-afford ang mga bayad, di po ba? Pero marami pong gustong maging civic-minded na citizens natin na gustong-gustong makatulong sa ating Rotary Club. Yan po. Gusto ko pong samantalang pagkakataon na imbitahan kayo sa aking induction sa October 19. Kung pwede po kung may time po kayo, pwede kayo natin. Kasi lahat po ng presidente ng Rotary Club Philippines, bibigyan ko ng parangan. Opo, ganun po ba? Kasama pala kami doon, ano? Di ba? Po kayo doon. So kung may time po kayo, sana may time po kayo. October 19. October 19 po yun, Merkules. Saan po yung gaganapin, sir? Wala pang venue, pero wala naman siguro sa mga dati na araw siguro. Opo. At kumusta naman po yung mga iba pa ninyong mga, siyempre marami kayong mga programa din na gusto niyo magpa-feeding, mamigay, dahil nung isang taon namigay sila ng book sa school di ba? Sa iba't ibang school. This year ko gagawin namin yun, pinag-usapan namin last meeting namin, kaming book donation. And then meron din kaming feeding, it's either August 20 or September 3. Yon, meron din kami pinag-usapan ni President Erwin na sana po kami ay nakadalo doon sa anniversary ng DZRH para magpa-feeding, kaya lang po hindi natuloy dahil sana yun ang magiging participation namin, kaya lang po hindi natuloy. Kaya ibibigay na lang po niya doon sa iba para doon makatulong sa mga ibang nangangailangan. Kumusta naman po pa may ibang mga programa? Meron po ba kayo para sa mga matatanda? Siyempre, meron din mga programa. Magbibigay pa kami ng mga wheelchair sa mga home for the aged. Opo, sir. Mga siguro 4 na wheelchair. Pero yung date po, wala pa kaming next na date kasi exactly. Pero meron pa kaming wheelchair na i-limit namin sa mga tanda. Opo. Maalala ko pala, meron pong tumawag sa amin, galing po sa abroad, sa Europe, na magbibigay daw po ng mga hospital equipments galing doon sa Europe, mga wheelchairs, mga hospital equipments nga, mga stroller, beds, ganon. At saka marami pang iba. Kaya lang po, wala pong tatanggap dito sa atin ng mga ganon, mga donation galing po sa Europe. Sino po kayo, para masulatan ko kung Kung wala tatanggap, dito kami tatanggap. Opo, mga isang container van daw po yan. Dami Mamaya, bibigay ko po sa inyo yung, number nila. Saan ba yun? Ano ba yun? OFW Zone 13. Yan po, sir. Yan. Search nyo po para makausap nyo sa through internet. Si Ma'am Nikki. Nikki po ang pangalan niya na gusto niya magkaroon ng mga recipients dito. Pero, yun daw po, siyempre ang tatanggap ay sila yung magbabayad ng sa costume. Pero meron po tayong kilala na taga-costume na pwede daw po niya ma-request na malibre yun dahil donation po yun. Opo, yan. Yan po ay dahil sa ating programang Boses ng Pinoy OFW, marami pong gustong mag-donate ng mga hospital equipments. Lalo na po mga Rotarians, kailangan nila
ng mga gamit na ganyan para makatulong sa mga matatanda nating mga kababayan na nangangailangan ng wheelchairs. At saka meron mga pala ako, nagpapasalamat ako kay Councilor Isip ng District 5 Manila na nagbigay ng sa aming kliyente na naputulan ng paa. Nabigyan po siya pero nirequest na ko na po yan sa Office of the Mayor pero nakauna na po si Councilor Isip. Maraming salamat po sa inyo. Nabigyan ninyo ng wheelchair ang aming kabarangay dyan sa Santa Ana, Manila. Maraming salamat po. Si Aling Presi po ang nakatanggap. Yan. At maraming salamat din po, nabigyan din kami ng wheelchair, yung isang kababayan natin, dyan sa may San Andres Bukid naman, wheelchair galing kayo sa Office of the Mayor. Yan, sir. Meron ba kayong mga programa sa mga medical mission po? Meron pa kasi kami mga member ng mga Coast Guard, medical, dental. So siguro sa October anniversary ng Coast Guard, magkakaroon kami ng mga medical dental mission. Opo, yan. Maganda po yan. Dahil nung kami nagpa-medical mission yan, ginanap natin, Jean. Saan natin ginanap yan? Sa anak bayan? Anak bayan po. Yan, nabigyan natin. Meron din po doon sa Department of Social Welfare. Rasak ba yun? Sa Rasak. Yan. Sa may Aroseros, Manila. Yan, nagkaroon din. At saka isa po po, natandaan ko dito sa lugar ng Pasig yata yan. Yung medical, dental, at iba-iba pa. Yan, opo. Yan, siyempre, hindi lang yun ang iniisip ninyong mabigay sa ating mahihirap ng kababayan. Marami po pong mga serbisyo. Ano pa po yung mga serbisyo na yung... Meron pa kaming binabalak na yung water and sanitation, yung gano'n? Deep well. Deep well. Opo. Sa Metro Manila, pinagbawal na. So, naisip namin na siguro sa probinsya, malapit na Yan po. probinsya namin, na yung deep well. Sa probinsya po, yung mga walang dyan, yung walang mga gripo dyan, di ba? Yung mga walang waters, Maynilad, na hindi pa po inaabot tulad ng yung sa Bacoor, Cavite po, sa Carmona, marami po dyan, saka dyan sa bandang Las Piñas po. Kung bakit dyan ay mga congressman natin dyan, hindi nila inaasikaso ang paglalagay ng mga pipeline dyan. Mantalang meron po kasi kaming kamag-anak dyan sa BF na nagre-reklamo sa akin, bakit daw dito sa kanila wala pang pipeline, samantalang congresswoman nila noon si Congresswoman Villar, bakit daw wala pa pong pipeline. Kaya salamat na lang, andito po yung president ng Leon Ginto, Rotary Club of Leon Ginto, na gustong mag-project po dyan ng mga deep well, dyan po sa bandang yan ng ating bayan. Kasi po, wala pa silang tubig. Kailan daw po kayo maglalagay ng pipeline dyan, mga bagong congressman, bagong kongreso, mayor, kailan daw po kayo maglalagay ng pipeline dyan? Ito na po, unahan na kayo ni Pres Erwin, maglalagay, kung sino po magre-request, sumulat lang po kayo dito kay President Erwin sa Rotary Club of Leon Ginto. Yan po. At maglalagay siya dyan ng mga deep well. Yan, sir, di ba? At meron din po kami naging project niyan eh. Doon sa amin, sa lugar namin, naglagay po ako ng 2 ganon yung bomba ng tubig para magkaroon. Kaya naka-avail po mga may 100 families dyan. Naglagay din po kami pero labas na po yun dun sa Rotary noon dahil tinulungan po kami ng mga konsehal ng Maynila noon ng District 5. Pero ngayon wala na po dahil tinanggal na. Kaya kayo po, pwede nyo ipagpatuloy. Ano pa po sir, ang inyong gusto maging proyekto ng Rotary Club of Leon Ginto? For the meantime, yun na po muna ang aming naisip ng mga proyekto, pero sa mga dating na araw, as per sa suggestion ng mga kasama ko, yun ang aming mga proyekto sa balang araw. Yan po. Siyempre, unahin nyo yung mga street children po na gustong maka-avail ng mga feeding po. Marami po dyan sa Ermita, marami po dyan sa Santa Ana, marami sa San Andres. Sana po ay mabigyan nyo sila ng lugaw. Miski lugaw na po, maano na yun sa kanila eh. Masaya na po yung mga batang yan. At congratulations po sa inyo. Sana po magtagumpay kayo sa inyong mga layunin. Ano po ba yung mga layunin natin sa Rotary? Makatulong sa
Kapwa po. Service above service. Service above self. Ano po yung ano ngayon? Yung Yung team po namin, Team po, ang team. team po ng klase ng ano namin is Reach Within to Embrace Humanity. Rich Reach Within to Embrace to Embrace Humanity. Yan po ang team ng Rotary 2011. 2012. Yan po. Sa amin talaga, nandoon pa rin yung service above self. Kaya po kayo po ay gustong maging member ng Rotary, talagang nasa isip nyo po yung service above self. Yan po. Maraming salamat sa inyo. Meron pa po kayong dadagdag. Kajin, ikaw naman sa iyong pagka-director ng ano ba sa'yo? Vocational service. Ano naman ang iyong nagagawang gustong gawin na mga proyekto dyan? Sa ngayon po, merong isa akong nakita nangailangan ng tulong. Siya ay isang dating dealer ng dyaryo. Dati kong kasama sa trabaho siya. Sa ngayon, naputol ang paghanap buhay niya. Ngayon, lumalapit sa akin. At medyo sabi naman, makakainit siguro tayo ng tulong sa Rotary Club. Para magsimula ulit siya bilang dealer ng dyaryo. Ito Yan. pong pagiging dealer, noong pa namin po gustong pairalin ito sa club, pero yung mga una kong i-alok, hindi nila maintindihan. Pagkalaman ngayon, may lumapit na gano'n. So yan ang isa sa ilalapit ko sa ating club presidency. Yun po, yan. Isa pa. Meron pa tayong guest na dumating dito. Maya-mayang konti, pababatiin natin dahil hinihingal pa. Yan po. At marami po, sir. Pwede po kayong magtayo ng mga vocational library. Library po. Bibigyan namin kayo ng isang lugar para magkaroon kayo ng library dyan. Project ninyo. Para malagyan ng computer. Meron po kami mga ano dyan. Mag-uusap po tayo para magkaroon ng katuparan. Yan mga ganyang mga pang-vocational. Hindi lang yung pang-vocational. Bibigyan natin hanap buhay yung mga dealers. At bibigyan din po natin sila ng mga libreng pag-aaral tungkol sa para maging computer literate po sila. Yan po. Pwede po yan, sir. Bibigyan lang namin kayo ng lugar. Pwede para natin At saka nga pala, may tumawag po dito na sabi kung maari daw po. Ayan, kasi kay Mayor Lim to pina-address kaya lang, siyempre, dito na yung Rotary, pwede na po kayong sumagot dito kung kaya ninyo. Nangangailangan daw po ng nebulizer yung isang community dito, lalo na po yung sa daycare kasi po ay maraming mga bata ang nangangailangan ng nebulizer. Saan pong lugar yun? Yan po, doon sa Santa Ana po, sir. Santa Ana. Yan. Ayan, marami ito tayong maitutulong sa mga nangangailangan po. At saka yung mga gustong tumawag dito na kung meron kayong mga gusto maging proyekto dyan sa inyong lugar, ay tumawag lang po kayo dito sa aming Boses ng Pinoy at ibibigay po natin kay President Erwin ng Rotary Club of Leon Ginto. Yan po. At pabatiin muna natin yung yung dumating nating bisita. Si Banji. Yan. Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa DWAD. Remy Jacobo. Yan. Ganda pa Ay ako, nagmamadali ako pumunta dito at nais ko pong magpasalamat kay Captain Ben Galvas ng retired police po siya ng LTPB. Thank you very much. At saka siya nga po pala, lahat po ng mga dumadaan na Florida po sa please lang, nakikiusap lang po kami. Marami na po kayo masyado na babangga na sasakyan doon. Isa na po yung sa akin. Ano bangga sa sakyan mo? Yes, oo. Tsaka nga po pala, Mayor, attention nga po pala kay Mayor Alfredo Lim. Kasi po nagkaroon po ng hold up po dito sa Mariana F. Hobson. Ay isa pong estudyante ng FEU. She is only 20 years old. Bali yung mga nakuha po sa kanyang mga cellphones and cash money. Tsaka po ATM card. Tsaka po yung mga gagamit po ng school. Ayun nga po, nagpaputok din po yung tao. Nakakuha po ako ng slag ng 45. Ando doon po ngayon sa Uba. Yes, ayan, sa Ano nangyari? Anong nangyari doon sa hinold up? Tapos kanina po, meron na naman pong hold up na nangyari dito sa tapat ng Shakey's, estudyante na naman.
Ngayon, nandito po sa Sampaloc Hospital.